Welcome to Marco AU Vlog. Ngayon, nandito tayo sa Kamay Botany Bay National Park. So ngayon, nandito tayo sa La Perouse. So galing na tayo kanina dito sa Bear Island. Ngayon, pupunta tayo dito sa Khong Vong Beach. So ito yung mga pwedeng puntahan. So great to hiking spot siya. Meron din tree. So itong board na to, nandito yung information nung pupuntahan natin, yung map na to, para alam natin kung gaano kahirap siya. So another white sand na naman. Dito mas pino siya, bihira yung mga bato-bato. Pinong-pino siya, sarap sana maligo. So may nagtanong sa akin sa mga kaibigan ko, ano daw trabaho ko sa Australia. Ngayon, marami kasi ako naging trabaho dito, pero dumating ako dito as a student. First na trabaho ko, painter sa tito ko. Nagpipinturo kami ng bahay, establishment, building. Second job ko, may nakilala ko, NBN, which is parang Globe or Smart dito sa Australia. Alam mo yung ginagawa ko doon? Nakatayo lang ako. As in, nakatayo lang ako. Binabayaran nila ako na nakatayo lang. Kumikita ako ng $24 per hour na nakatayo lang. So, kaso, nawala yung trabaho na yun kasi delay yung sahod. After nun, nagkaroon ako ng trabaho. Eljana. Yung Eljana kasi dito parang Lebanese McDonald's. Ganun, yung sikat siya na Lebanese restaurant ng pagkain, chicken, gano'n. Nag-apply lang ako through internet kasi yung time na yun medyo stress kasi walang trabaho, wala laging pintura. So nakapagtrabaho ako doon. Trabaho ko doon mga 8 hours or 10 hours. Yun, mabait si Susie. Lagi niya ako binibigyan ng schedule. Parang kuwan ako doon, crew, parang Jollibee na crew sa Jollibee. Then, nagsiserve sa customer, naglilinis ng restaurant. Tapos yun, years din ako tumagal doon. Parang 2 years. Yun yung bumuhay sa akin during COVID. Kasi, alam mo, during COVID, sarado lahat. Ultimo yung pintura ni Tito, sarado. May kumukuha sa amin ng pagkain, pumipick up. Doon ako nabuhay. Doon ko kinuha yung pambayad ko ng tuition, yung bayad ko sa bahay, then yung pangkain-kain, yung pampadala. Doon ako nakaipon. After nun, re-required ako nung agent ko. Sabi ng agent ko, kailangan mo magtrabaho sa kitchen. Dapat ang pinagtatrabahuan mo, at least restaurant na may breakfast, lunch, saka dinner. Ni-required din sa school. So, nagpaalam ako sa tito ko na mag-stop muna ako magpintura. Then, nagpaalam rin ako sa Eljana na kailangan ko mag-focus doon sa visa ko, sa visa application ko. Then, ngayon, nagtrabaho ako sa Twin Willows. Yung Twin Willows na yun, may dalawang chef doon, Pilipino. Si Chef Rainier, saka si Chef Vince. So, sorry guys, na-interrupt tayo. May nakaubad kasi doon sa beach. Yun nga, nagtrabaho tayo sa Twin Willows. So, parang lang tayo, line cook or alalay lang ng mga chef. Kasi doon naman nagsisimula lahat eh. Si Chef Vince saka si Chef Rainier, tinuruan nila ako. Zero knowledge pa rin ako kasi COVID nga, paano ka magluluto sa online class, di ba? Then after nun, madami na ako natutunan. Then yung rent tumaas na, tumaas na kasi dahil sa COVID. Salary na lang hindi tumataas. Hindi naman maibigay nung company namin yung increase. Maliit lang na restaurant, na pub yung pub namin. Nagpaalam na lang ako. Naganap ako online. Nag-try ako kung saan company. Then yun, nakilala ko yung Outback. 3 years before pa ako nag-apply, may tumawag sa akin.
sabi sa akin, gusto ko ba magtrabaho sa Outback as a chef? Sabi ko, oo. Kaso, yun nga, since medyo may alam na ako sa kitchen, so sabi ko, kailangan ko ng ganitong salary kasi alam ko naman sa sarili ko, kaya kong gawin yung mga papagawa nyo. Then siguro na believe yung nag-interview sa akin nung time na yun, pinunta ako doon sa branch nila. Then after nung trial, yun, kinuha nila ako. So as of now, chef ako sa Outback Steakhouse. At yun lang po. So in terms naman sa akin, sa masaya dahil kasama mo yung mga pamilya mo, yun yung pinakamahirap dito. Napaka-boring dito. Wala dito yung punta ka sa kanto, may makakausap ka. Punta ka doon sa tita mo, may makakausap ka. Tawagin mo yung tito mo, may gagala kayo, ganun. Wala dito nun. Lalo na ako, may dalawa akong anak. So yung dalawang anak ko naiwan pa kasi hindi ko afford na mapag-aral saka mapabisa yung anak ko pa dito. So yun, malungkot. Masaya in terms of trabaho. Tapos malungkot kasi hindi mo kasama yung pamilya mo. Kasi dito, kanya-kanyang buhay. Kahit kapwa mo Pilipino, hindi ka kakausapin kung hindi mo kakausapin. So yun lang. Para sa akin, masaya na malungkot.